Liza Araneta nakadetain sa Amerika. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon. Scatter at isabong, ibaban ba? Unang-una po sa aking listahan ng Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Sa online gambling, I agree with my colleagues on the possibility of banning online gambling. I intend to co-author similar measures. A new form of corruption itong Pogo, and then there's another new form of gambling, itong online gambling na talagang sumisira sa buhay ng ating mga kababayan. Liza Araneta, Photoshop ba? Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Kumusta? I'm Ulysses or Avor Joseph, and welcome to News Worthy Recap Weekly Edition number 112. We've also covered since last week, so skip the dances provided if it piques your interest. Liza Araneta, kinwestiyon sa Amerika? So, kapapasok lang na balita, allegedly si Lisa Marcos ay naka-hold o hindi basta-basta makakauwi ng Pilipinas dahil di umano ay iniimbestigahan dahil sangkot ang kanyang entourage person of na interest siya ngayon. At declare, person of interest siya ngayon. Person of interest siya ngayon. Bakit ang dami nagsasabi, alleging the involvement ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng isang business leader, Juan Tantoco, noong March due to cocaine overdose ayon sa Los Angeles County Medical Examiner. Most circumstances dictate na any human death is an unfortunate death, an unfortunate one. Pero rumors at conspiracy theories brewing, months in the making, have been surfacing patungkol sa irregularidad at even pag-question umano kay First Lady Liza Marcos sa Los Angeles, California. Now, we can't really expect the delicadeza from these conspiracy theories na grappling onto straws. Kasi nga, this is dirty politics, made even dirtier by publicizing the information or the private information ng mga pribadong citizen ng ating gobyerno. And the fact that they are grieving is just salt added to the wound. And this is sad. Now, I've actually been debating itong pag-cover ko nitong istoryang ito because it's a conspiracy theory lacking merit. Pero let's set something clear. Okay? I'm not a part of the pro-BBM vloggers. I'm not part of the whole cover-up thing na sinususpetsang ginagawa raw ng mainstream media. Independent po ako. At again, we shall pay respects to the deceased and their grieving family. Respect and privacy po tayo. And, hindi ko naman talaga isesentro ang storya na ito dun sa namatay. Out of respect, and also that hindi naman siya yung pinupuntarya ng ating mga DDS vloggers at mga conspiracy theorists na walang magawa. Ang pinupuntarya nila ay si Liza Araneta. Nadamay lang sila sa gulo ng Uniteam Civil War. Now, ganito kasi yung nangyari. Pumunta si First Lady Liza Araneta Marcos sa Miami, Florida at kinalaunan Los Angeles, California para dumalo sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival respectively from March 5 to March 8. Hi Yusek, good afternoon po. News of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation.
Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Nung una pa lamang, pinasinungalingan agad ito ng Malacanang, dispelling rumors na nakakulong or kinausap ng LAPD si Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw bahagi si Paulo Tantoco sa official entourage ni First Lady Liza Marcos. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. A DDS vlogger has alleged na nataranta daw si First Lady Liza Marcos nung namatay yung business leader at inabot pa ng ilang oras bago mag-report or bago ma-report ito sa pulisya after they failed to do a cover-up. So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, nataranta ang mga hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo. 7 hours after the death nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di o mano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. May mga tumangka na ibalik ka agad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, kasi hodang ikaw ay powerful na personality, kasi hodang ikaw ay powerful artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills? Social ang kinamatayan. At least, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ka na pa napakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. Kung ito ay allegedly 7 hours ni report ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice, tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Liza Tanas dito dahil kasama niya ito. Even Sara Duterte, the Vice President, echoed and fueled the allegation na sangkot at nasa listahan pa ng taong present sa pagkamatay ni Tantoco, si First Lady Liza Marcos, when he died of cocaine overdose. Now this could also mean that she's alleging either Liza Marcos was snorting coke with Tantoco, or at least present when he did coke. This all stems from the whole narrative na either true or not that the president is vangag or cocaine/pulveron user or addict. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Now I don't know why, bakit naging parang mouthpiece and mas lalo pang pinalaki ni Sara Duterte yung Maharlika vlogger na nakikita natin na nagsispew ng mga conspiracy theories patungkol dito. But as we go on later, malalaman natin na according to official sources, which are what we are after, walang ganun nangyari.
Now, this all coalesced nung naglabas ng police report ang isang Facebook profile na ipinapalaganap ngayon ng mga DDS vloggers and even just DDS in general regarding the mention ni na First Lady Liza Marcos, Dina Tantoco at Alex Semiro. Now, of course, pinasinungalingan naman ito ni Auntie Claire, claiming na idinagdag lang yung mga sentences that implicate the questioning of the First Lady and others sa police medical report and even their presence nung nangyari yung scene of the accident. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalists, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasawang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Pero hindi napatigil ang conspiracy theory na si First Lady Liza Araneta raw ay na-detain sa Los Angeles, California despite numerous photos of the unang ginang sa kanyang Facebook page. Ang sabi ng iba edited at Photoshop daw ang gamit ng bawat isang photo na inilabas. Ang sinasabi nila, ginamit daw ang pag-aresto kay FPRRD para mabaling ang atensyon ng publiko from the supposed absence of First Lady Liza Marcos, while also even linking Sara Duterte, whose impeachment was made a month before the trip even happened. Kumaga, kung isipin natin sinasabi nila na ginamit daw yung pag-aresto kay FPRRD para mabaling ang atensyon ng publiko from the absence of First Lady Marcos. Kung isipin natin, matagal nang pinaplano yung pag-aresto kay FPRRD. Hindi lang yan isang linggo or 2 araw ginawa tapos boom. Of course, nakatulog na agad sila kaya nga siya pumunta ng Hong Kong. Diba? Sinasabi rin nila na walang nagbalita sa mainstream media alleging na pinagtatakpan ito ng MSM and napakahina nila dahil walang mention at nag-report sa pagkamatay ng isang Rustan executive. However, a quick look sees Rappler and ABS-CBN, Manila Bulletin, GMA at marami pang iba reporting on the death of the Rustan executive. Not to make it all go away, ipinublish na ng LA County Medical Examiner, which you can also check for yourself from the link below, kung saan wala na yung sinasabing implikasyon na kasama sina Liza Marcos sa medical examiner report paliwas sa pinapalabas nila nung unang kumalat galing raw sa Viber. Even presidential sister Amy Marcos and an ally of the Dutertes has urged at sinabihan ang Malacanang para magbigay ng detalye raw sa whereabouts at role sa pagkamatay ni Tantoco. There's a lot of stuff going on, no? There's a lot of stuff na pwede natin iungkat sa mga Marcos. Kay Liza, bakit pa natin kailangan pagtuunan ng pansin nitong mga fake news? And look, I am calling it fake news now because, of course, it is unproven, kumbaga unsubstantiated siya. So, we cannot say that it is news lang or that it is even an allegation because it is fake news according sa mga fabricated na ebidensya na ipinapakalat ng mga DDS. Because again, as we can see from the medical examiner report, wala namang mention or even that long paragraph for the Marcoses. Bakit pa natin kailangan pagtuunan ng pansin itong mga fake news, di ba? Mas lalo lang nababawasan ang kredibilidad ng mga DDS. Kung lahat na lang gagawa nila ng kwento. You're like the boy who cried wolf.
Ang dami mong allegation na nagpatunayang fake news or at the very least unsubstantiated claims. O kapag nagsabi ka na ng totoo, wala nang maniniwala or even makikinig. Ang dami mong alegasyon na nagpapatunay na fake news or at the very least unsubstantiated yung claim mo at wala kang ebidensyang inilalabas officially. Tapos kapag nagsabi ka na ng totoo that there is something going on, there's something fishy, that there is something or even just irregularities, wala nang maniniwala or even makikinig sa'yo kasi nga lagi ka nalang ganon ang sinasabi. So what makes them think that this is different otherwise? Online gambling, gustong ipaban. Nalulung ka na ba sa online gambling? Magkano na ba ang napanalunan mo? Nasa negative? Ikinakasa na ang krusada laban sa online gambling with multiple senators voicing their concern sa lumalaking epidemya ng online gambling at pagkalulong ng mga Pilipino, mayaman at mahirap, bata at matanda. Gaano ba kalaki ang nakukuha ng gobyerno at ng mga e-gambling sites sa mga ordinaryong Pilipino? Now, sa katunayan, sa loob ng first 4 months ng 2025, the first quarter ng 2025, mayroong gross gambling revenue na 50 billion pesos ang mga nakuha ng mga e-gambling sites. Already on par ito sa kabuoang revenue na nakuha noong 2023. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nalagpasan na natin yung 2023 as a whole revenue ng mga nagsusugal. Ibig sabihin, it is projected na umabot sa 200 billion pesos ang makukuha ng mga e-gambling sites from the Filipino people gamit ang sugal. That's up 400% from 2023 if tuloy-tuloy ang projected and even just the general trajectory. Ganyan ka-adikto ang Pilipinas at mga Pilipino sa online gambling. Gustong-gusto makapaldo, pero ang pumapaldo pala, yung scatter. Na kung iisipin natin, para itong regressive tax sa mga low-income na Pilipino. Hindi man sila nagbabayad ng income tax kasi masyadong mababa yung binabayaran o wala naman silang formal na trabaho, nakukuha pa rin ng gobyerno ang almost 100% ng kanilang pera sa online sugal tulad ng e-sabong, scatter, sa pula at sa puti, among many others. Ako nga, lagi ako nakakakita ng mga ads for gambling, poker, blackjack, and all that stuff. Hindi naman ako nagsusugal. Across the aisle, we have Cayetanos, JV Ejercito. You know, it's been very prevalent and we've been hearing a lot of things already, Gretchen, that a lot of people are already really getting addicted, no? And as I mentioned also in interviews, that this is, I think, worse than Pogo. Because at least in Pogo, you know, if remove the crimes related to it, at least yung... Hindi tayo biktima. Hindi tayo biktima. Yung kinukuha natin pera from overseas. No? Kasi offshore gaming. Yes, it's offshore gaming. But this time around, with the online gaming at present, we're victimizing ordinary Filipinos. And ang worry ko, Gretchen, not only ordinary Filipinos, yung mga workers, employees, no, na yung hand to mouth na lang tataya pala, but also the youth are it's so easy, no, with the use of the phone. Villanueva. New form of corruption itong Pogo, and then there's another new form of gambling, itong online gambling na talagang sumisira sa buhay ng ating mga kababayan. Gatchalian. Marami kaming balita na pati bata ngayon ay nag-online gambling na ngayon. So hihigpitan namin ito. Tataasan yung age from 18 to 21. Tapos ang minimum bets is 10,000. Ang top up is 5,000. Ang e-sabong, walang law banning it, but I know there's an executive order banning it. No? So siguro pag-aralan, kasi ako personally I'm against e-sabong, no? Dahil talagang nakita naman natin yung nangyari nung inalawin e-sabong. So we'll also study whether to pass a law to permanently ban e-sabong. Zubiri. Unang-una po sa aking listahan ng Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Rafi Tulfo. Now here comes online gambling,
na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. Bongo. Sa online gambling, I agree with my colleagues on the possibility of banning online gambling. I intend to co-author similar measures. Hontiveros. Well, kahit listed sila sa PSE kung online gambling company sila, in a way, lalo na ngayon, sui generis sila. At tingin ko, wala silang tamang lugar dapat sa mga cellphones natin, sa mga e-wallets lalo na, at saka super apps. We have to have strict regulation, Karen, laban dun sa proven na social harm ng online gambling, lalo na kung magpatuloy tulad ngayon na practically totally unregulated. Of course, walang may gusto ng hindi lisensyado, pero kung Pinoy na mga kumpanya sila at lisensyado, then they should be willing and able na sumunod sa mga batas ng republikang ito. At yun yung intention namin na mga naghain ng mga panukala para strictly i-regulate yung online gambling, na pasundin yung mga kumpanyang ito for the public good. Kahit know your customer, madali naman ang para sa isang 17-year-old o younger, i-click na, yes, I'm 18 years old. O pagkatapos nun, wala na pong magre-regulate sa kondukta ng kumpanya. Hindi pwede yon, Karen, eh. I am for the strictest regulations possible. Para sa But you still want it on the phone. You still want it on the phone? Kasi ang nakaka-addict, it's on the phone. Yeah. Exactly. It's accessible anytime of the day, all day. So, pag-usapan namin yan. And I'm sure many more ang gagamit ng kanilang mandato para iboses ang kanilang oposisyon sa online gambling as they file numerous bills to either regulate or ban online gambling sa buong Pilipinas. So ano ba dapat talaga ang dapat gawin? There are two schools of thought, whether i-ban o i-regulate at higpitan ang sugalan. Kapag binan natin ang mga online sugalan, hindi lang sa integration nila sa mga e-wallets, kasi kapag nakikita natin sa GCash or sa Maya or sa wherever, sa mga wallet sites natin, pipindutin mo lang doon, gaming. Scatter na, pwede na maglaro ng scatter. Kasi nga, integrated sila sa e-wallets. Kumbaga, merong partnership ang e-wallet at yung gambling site. It will just lead to more online gambling underground though. Now, of course, it will just lead to more online gambling underground. Yung mga protective measures ng mga e-wallets tulad ng identification, age requirements at marami pang iba, mawawala kasi illegal na siya. So, everything is fair game. Hindi katulad na ngayon, meron pa rin namang age requirement at identification. Pati na rin, of course, pwede silang mag-impose ng minimum or maximum payout or top up. Katulad ng abortion, banning something doesn't prevent it. It just brings the shit underground, making it less secure, more accessible to more people, especially the underaged and the more vulnerable in our society sa mga illegal na paraan with lesser, if any, protection. Pero kung i-regulate at higpitan naman ang pagsusugal. Alam mo kasi, maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nasunugan, hingi ng tulong, makakatulong. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isawong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus.
Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Na siguro sa taxation natin. So, ang gobyerno can only fraud. Ang sasabihin sayang ang tax revenue na makukuha ng PAGCOR sa online gambling. Reminiscent ng sinabi ni Duterte sa mga Pogo Hubs. And sinasabi na ng iba, tignan mo nangyari sa mga Pogo Hubs. Ginawa nating legal. Tinaksan natin. Tapos ano mangyayari? Diba? Naging pugad lang sila ng mas marami pang krimen. Unbeknownst to us, hitherto undreamt of. Though the problem with the Pogos were the human traffickings and scams they've been doing. And of course, the adverse effect ng gambling sa society natin. But that's beyond the scope of this video, although it is a very large part of it all. Ang problema kasi sa online gambling ngayon ay dalawa. Yes, dalawa lang. Number one, easily accessible sila with the integration ng mga e-wallets or super apps tulad ng GCash, making the casino in the same place as the ATM. Kumaga, wala na akong pera, sige, 100 lang naman ang dito, entry dito, sige na nga, ATM, kuha ko 100. 200 man na para mas marami. Ayan. Kasi nga accessible sa tao. Mababa yung bar of entry. 100 pesos. Tingnan mo yung ate ko, kasi nasa Saudi Arabia siya. Tapos, ang kinukuha niya or humihingi siya sa akin ng authentication code. Kasi nga, nanghihingi siya or nagbibigay siya ng 100 pesos sa gambling site para makapaglaro. And minsan hindi ko na nga pinapansin kasi nga, again, she's just throwing her money out of the way. Number 2, mababa ang barrier of entry. Basta may 100 ka, maybe even less, pwede na. Ayun ang sinasabi natin, easily accessible kasi nga, nasa isang platform lang sila, hindi ka na pwedeng lumabas ng tapos kumuha ka ng code, ganyan. Diba? Nasa isang app lang. Tapos kung ano-ano na ang pwede mong puntahan, kung ano-ano ang pwede mong gawin at bilhin. There are tons of options to choose from. And that our monkey brain has not yet developed para i-resist yung mga ganitong tentasyon. Now, I'd lean more towards deregulation rather than banning it entirely. Itaas ang barrier of entry. Make it harder for people. Remove from super apps and e-wallets. Tax the hell out of them. At again, itaas nyo. Let's say, katulad nga ng ginawa ni Sherwin Gatchalian. Nasa 3,000 to 5,000 ang minimum top-up. Para lang mapaisip rin ng tao. 3,000 ilalagay ko dito, tapos wala pang 10 minutes, ubos na, di ba? So I guess that's the better way to do it kasi again, making something illegal doesn't really do anything except make it underground. Less control by the government. Less control by the overarching framework ng ating society. Tapos nakikita pa natin mga endorsers, di ba? Parang ang weird no na you have this mandate, you have this influence for a lot of people, tapos ipupush mo lang into gambling. Tapos sasabihin mo, well, ano naman nila yan kung baka meron tayong free will, ganyan. Pero hindi yun Kaya kanila kinuha bilang influencer, hindi naman sila nagtatapon lang ng pera. Alam nila na susceptible ang tao, may tiwala ang tao sa influencer na katulad mo. Kaya kanila kinukuha ang endorser kasi alam nila, and they have calculated this millions of times already, na the talent fee na kukunin mo sa kanila and even just the residuals at yung mga affiliate links, wala rin. It will be amassed, it will be collected multiple times over. The revenue from those ads will just multiply their profits. At yan pagdarabos ng Luis Armworthy Recap Weekly Edition for roughly the 3rd week of July 2025. Mag-suggest some more topics that are corrections to the balitas if you feel I'm represented them in any way. So sumuli, of course, paalam.